How to prepare an affidavit of joint undertaking between the pollution control officer and managing head. Paano nga ba i-accomplish yan? Paano gawin po yung affidavit of joint undertaking between the PCO and managing head? Good news po dyan ay meron po dyang template na po ang DENR Environmental Management Bureau. Ipakita natin on the screen yung prescribed template sa ating joint affidavit of undertaking. So, paano po ito gagawin? So, unang-una, meron tayo ditong kailangang ibigay ng mga pangalan ng mga tao. Ito yung Pollution Control Officer, pangalan ng Pollution Control Officer at pangalan ng Managing Head. So, baybayin lang natin itong template na ito. Well, dito sa taas, di naman natin magagalaw na yan. So dito lang tayo gagalaw ng mga information sa ating template, joint affidavit of undertaking. So lalagay natin dito unang-una pangalan po ng inyong managing head. So halimbawa nakalagay po ang pangalan ay Peter S. Pan of legal age Filipino, resident of, so lalagyan natin yung kanyang resident address, halimbawa Barangay 1, Lipa City, Batangas. And sino si Peter Pan? Siya ang managing head of, lagay natin dito ang pangalan ng establishment. Halimbawa, ABC Restaurant. At itong establishment na ito located at, so let us say yung complete address, number 3, MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. So, yan yung address naman ng establishment. At siya, si Peter Pan, siya ang managing head ng establishment na yan. And then, separated ito ng so ilalagay naman natin dito ang pangalan ng Pollution Control Officer. So, halimbawa, Juan de la Cruz of legal age Filipino, resident of, halimbawa ang resident address ay Barangay 2, Lipa City, Batangas. Next, of course, yung pagkakasambit naman ng kanyang position. Ito nga, Pollution Control Officer. And then lalagay natin dito ang same na establishment. Yung example natin ay ABC Restaurant. So, lalagay din natin ABC Restaurant. So, yung address, nasambit na dun sa taas. So, ano yung mga kailangang tandaan dito? Yung pangalan ng managing head, dapat siya po ay naka-attend ng 8-hour trainings on environmental management at dapat meron na siyang training certificate. So, yung ilalagay natin na pangalan dito, dapat a-attend po ng 8-hour environmental management training for managing head. And then dito naman si Juan de la Cruz na ating example, dapat ay a-attend din ng 40-hour basic training course for pollution control officer para tanggapin nga po itong dalawang tao ito sa joint affidavit of undertaking. Dapat din same ng um, establishment na nire-represent at kung saan yung location.
Hindi pwedeng magkakaroon ng pagkakaiba sa pangalan ng establishment dito sa affidavit na ito. Okay, and then yung particular location ng establishment, dahil importante yan doon sa accreditation kung saan kang particular establishment and or location. So ito yung first page pa lang ito ng Joint Affidavit of Undertaking at meron pa itong mga kasunod na wala naman tayong kailangang baguhin gaya nitong we undertake to perform the following duties and responsibilities. Letter A, B, hanggang sa dulo na po yan ng page 3. So, tatlong pages itong template ng Affidavit of Joint Undertaking. So, dito sa pinakadulo, sa page 3, pupuntahan nyo na lang ito. Lagay nyo dito ang pangalan ng managing head. So, sa ating example ay in the person of Peter S. Pan. And then dito naman sa kabila yung ating PCO. Halimbawa, in the person of Juan de la Cruz. So, kailangan lang itong i-print, itong affidavit of joint undertaking at saka papipirmahan po sa ating managing head at PCO. Kadalasan ang nagpi-prepare nito yung PCO na tapos ipiprint na lang, tapos papapirma na lang. And then dito naman sa baba, nilalagay natin yung pangalan ng dalawang taong pipirma, yung kanilang competent evidence of identity. So halimbawa, driver's license number E04. Then valid until, halimbawa po, April 29, 2026. And then Juan de la Cruz, halimbawa PRC number 000256. Tapos valid until halimbawa June 13, 2028. So ito ay subject for notary itong affidavit of undertaking. So bahala na po ang law office na maglagay dyan ng mga stamp, ng mga silyo, ng mga pirma. So dapat ito ay notarized joint affidavit of undertaking. So kapag ka notarized, yan naman ay signed ng managing head, PCO at saka nung lawyer. So ito ay dapat notarized, hindi pwedeng hindi notarized itong joint affidavit of undertaking. So ulitin natin ang mga information na nakalagay sa joint affidavit of undertaking. We, Peter Espan, example lang, ito yung ating example na pangalan, of legal age, Filipino, a resident of Barangay 1, Lipa City, Batangas, and the managing head of ABC Restaurant located at number 3 MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. And yung name naman po ng PCO, of legal age Filipino, a resident of Barangay 2, Lipa City, Batangas, and the appointed or designated pollution control officer of ABC Restaurant after being sworn to in accordance with law do hereby depose and say that. Ito na nga yung mga duties and responsibilities, letter A hanggang letter U. And then sa number 2, we are executing this affidavit to attest to the foregoing statements and to comply with the DENR requirements for PCO accreditation pursuant to DAO 2014-02. So, bahala na dyan ang mga law office. Ano po? Kung paano yan manunotaryo. Ano po? So, this is your joint affidavit of undertaking. At kailangan lang natin itong
ma-print, papirmahan, ipanotaryo. At i-upload po natin ito sa pco.emb.gov.ph. So, yan lamang po ang ating joint affidavit of undertaking at kung kayo po ay may katanungan pa sa template po ng joint affidavit of undertaking, pwede nyo pong puntahan ang inyong account sa online PCO application system via pco.emb.gov.ph. Mada-download nyo po yung template niyan. Halimbawa, nandito kayo sa inyo pong account. So, dito po sa pco.emb.gov.ph. Tapos tingnan niyo po itong downloadables. So, nandyan po yung ating mga prescribed template like joint affidavit of undertaking. So, download nyo lang po yan. At kung nangyari na ikaw yung may-ari at ikaw din ang PCO, ito ang ida-download mo, affidavit of undertaking. So, dyan, ipakita natin yung affidavit of undertaking. Naka-indicate lang kasi dito yung pangalan mo. So, nagsisimula sa I. So, parehas lang nung ginawa natin kanina. Ito lang ay mag-isa siya. So, for example, I, Peter S. Pan, of legal age Filipino, a resident of, halimbawa, Barangay 1, Lipa City, Batangas, and the managing head and pollution control officer. So nakita nyo, merong isang tao na handling both position, managing head and pollution control officer ng isang establishment. So yung example natin kanina ay ABC Restaurant and then located at number 3 MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. So, ganun lang yung nangyari dito. Ah, solo na lang siya. So, yan. So, linisin lang natin to. So, mula dyan sa page 1, tatalon ka ngayon doon sa page 3 at makikita natin na mag-isa na lang din tayo nakapirma dyan. So, halimbawa, Peter S. Pan, Afayant. Oh, siya na lang ang pipirma dito. Tapos sa pangalan dito sa baba, Peter S. Pan, yung kanyang CTC, and then issued on, halimbawa, LGU Goa, nung yung January 5, 2025. So yun, ganun lang. Ang gagawin natin ay ipiprint and then ipapanotaryo sa law office. And then once na manotaryo, i-scan natin, isi-save natin sa ating computer. Dahil later, i-upload ninyo ang requirements na yan. As shown on the screen, yung ating application system, hanapin nyo yung application, then click all. Then new application, click no kung first time ang application. Then dito makikita nyo notarize affidavit of joint undertaking. I-upload nyo lang dito yung notaryado na. Okay? So, madali lang naman pala gumawa ng affidavit of joint undertaking dahil may prescribed template na. At once na ma-print natin yon, mapirmahan, mapanotaryo, i-upload pala natin yan doon sa online PCO application system.
So, meron pang ibang requirements na hinahanap sa PCO application gaya nung appointment letter as PCO. Pwede niyong sundan yung ah, ginagawa natin kung paano naman gumawa ng appointment or designation letter as PCO. So, thank you very much for time listening dito sa topic natin na how to prepare affidavit of joint undertaking between the PCO and the Managing Head. At abangan nyo yung susunod din. Sundan nyo yung susunod na how to prepare appointment letter as PCO. Thank you very much everyone and God bless us all.